Amelia's POV. Upang mas makasiguro pa ay sinamahan ako ni Lorna sa isang pinakamalapit na OB-GYN clinic. Nagsagawa pa ng transvaginal ultrasound kaya kitang-kita sa resulta na may maliit na buhay na nga ng buo sa aking sinapupunan. Neresitahan na rin ako ng doktora ng vitamins at pinayuhan ng mga kailangan na gawin at dapat kainin para healthy ang aking pagbubuntis. Nang matapos ay agaran na rin kami umuwi sa apartment ni Lorna. I was teary while holding the result. Sobrang saya ko lang na hindi ko maipaliwanag. This is all for real. At kung sakaling mang hindi maniwala sa akin si Zeus, ay may pruweba akong may papakita sa kanya. Kaya naman nang dumating ang dapit hapon ay wala na akong sinayang panooras. Agad ko ring binalak na magtungo sa kondo ni Zeus sa kagustuhang masabi na sa kanya ito. I am really hoping na baka pag nalaman niyang pinagbubuntis kong anak niya ay magbagong pakikitungo niya sa akin. Baka sakaling bumait siya kagaya nung una kami nagkakilala. Magpahinga ka kaya muna BFF? Sigurado ka ba na ngayon ka na agad pupunta doon? Paniniguro ni Lorna nang makita kong nag-aayos sa sarili. Ngumiti ako at tumango. Oo naman, time is running Lorna. Ayaw ko na mag-aksaya ng panahon. Paliwanag ko. Bakit ko nga naman patatagalin pa gayong atat na nga akong sabihin ito sa asawa ko? Napakamot na lamang sa ulo niya si Lorna. Sasamahan kita, pangungulit pa nito kaya inirapan ko. May pasok ka pa, kaya ko na sarili ko, wag mo na akong isipin. Alalahanin mo dapat yung trabaho mo. Mariing wika ko kaya wala na rin siyang nagawa kung hindi ang tumango. At nang matapos ay nagpaalam na rin ako sa kanya tagad na pumara ng taxi para magpahatid sa kondo ni Zeus. Kahit naman ilang beses niya na akong pinagtabuyan doon ay hindi pa rin ako nadadala. Never ako masisindak sa pagtataboy niya, lalo na ngayon dumoble ng dahilan ko para lumaban. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko habang lula ng taxi. Iniisip ko na lang na sana matuwa si Zeus dahil ayaw ko ngang mag-isip ng negatibo at baka maging negatibo din ang resulta. Sa pagkakaalam ko, lumaki si Zeus sa pangangalaga ng abuelo at abuela niya. Walang kinalakihang magulang at kapatid, kaya siguro naman kakatuwa niya na magkakaanak na siya. Hindi niya naman siguro itatakwil ang bata. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang makarating kami sa naturang building. Matapos kong magbigay ng bayad ay dumiretso na agad ako sa loob. Kaso hindi pa nga ako tuluyang nakakapasok sa main entrance ay hinarang na ako ng gwardiya na siyang pinagtaka ko dahil nakilala naman ako nito sa pabalik-balik ko dito. Ma'am, pasensya na po pero binilin po kasi ni Mr. Montesilio na bawal ka na po raw paakyatin sa unit niya. Nababahalang sabi nito kaya napaawang ako. Saglit lang naman ako bossing, may importante lang akong sasabihin sa asawa ko. Pamimilit ko pa pero malungkot itong umiling. Pasensya na po talaga ma'am, baka ako pong mawala ng trabaho kapag nagpumilit kayo. Nag-aalalang tugon nito kaya napahinga na lang ako ng malalim dahil sa pagkadismaya. Grabe ka sa akin Zeus, talaga bang ayaw mo na ako makita? Inis na sigaw ng isip ko. Bossing, kahit sana huling beses na to, kailangan ko lang talaga makausap ang asawa ko. I really hate begging but I am begging right now. Sadyang si Zeus lang ang exemption at kahit anong pagmamakaawa kong gawin ay paulit-ulit din natatanggi ang gwardya. What's the problem here? Ani ng isang barito ng boses kaya napalingon ako sa may likuran ko. Ang lalaki sa bus pala. Yung nagpakilalang Jorom ang pangalan na nakatira kalapit ng unit ni Zeus. Napakamot sa ulo na nagpaliwanag ang gwardya. Medyo nakaramdam pa ako ng inis dahil lagi na lang akong naaabutan ng lalaking ito in my most embarrassing situation. Shit, really? What if I'm going to invite her in my unit? Hindi naman siguro bawal, hindi ba? Joram responded kaya napaawang ako bigla habang nakatingin sa kanya. Really? Seryoso ba siya? He winked at me kaya napakamot na lang sa ulo ang gwardya. Wala na rin siyang magagawa dahil kung bawal man ako sa unit ni Zeus ay welcome naman ako sa unit ni Joram. So makakapasok pa rin ako ng building. Matalino rin ang lalaking ito kahit pakialamero. Tara na Miss Sungit. I mean Mrs. Sungit. Akay nito sa akin kaya napairap na lang akong sumunod. Why are you helping me? We're not even friends. Walang paligoy-ligoy na tanong ko nang sumakay kami ng elevator. Wala namang ibang sakay kaya hindi na awkward magtanong. Tumikim pa ito bago nagsalita. Kailangan pa bang maging isang kaibigan ng tao para tulungan?
If that's the case, then I'm willing to be your friend. Straightforward na sagot niya kaya sarcastic ako napabugan ng hangin. That's not the answer I want to hear, mister. Ani ko sabay irap kaya bahagya siyang natawa. Fine, sabihin na lang natin na matulungin akong tao. Pakialamero ka mo. Putol ko sa sinabi niya kaya mas lalo siyang natawa. I am not. I am just trying to help here. And by the way, I have a name and call me Joro, Mrs. Sungit. Sagot pa niya at hindi na ako muling umimik dahil bumukas na rin ang elevator sa floor kung nasaan ang unit nila ni Zeus. Sabay kaming lumbas ni Jorom at nagpatuloy ako patungo sa unit ni Zeus nang hindi na siya muling nilingon pa. Kaso hindi pa man tuluyang nakakalapit bigla rin ako napatigilan dahil sa ring paglabas ni Zeus sa unit niya. And what's painful is he's not alone. Kasama naman niya yung babaeng sinabunutan ko the last time na naabutan ko sila dito noon. Nang makita niya ako ay agad na umigting ang panga niya. Ang babaeng maharot na ka-holding hands niya ay mabilis niyang tinago sa kanyang likuran para protektahan in case man sigurong sugurin ko ito. Ikaw na naman, paano ka nakapasok dito? His jaw clenched, kitang labis na pagkadisgusto sa kanyang mukha. Napalunok ako ng laway at lihim na napabuga ng hangin para kumuha ng lakas. Nasasaktan ako ngunit kailangan ko namang magpakatatag. Nagdadala ka ng ibang babae sa unit mo. Pero akong asawa mo pinagbabawalan mo makapasok. Napaka-unfair mo naman. Buong loob na sagot ko. Gustong-gusto ko na ring hilahin ang buhok ng babaeng malandi kaso hindi ko rin magawa cause he's protecting her. It's my unit so karapatan kong magdesisyon kung sinong papapasukin ko hindi. And let me correct you. Inaasikaso na ni attorney ang papeles para sa annulment so stop claiming yourself as my wife. Magkaroon ka naman ng hiya. Parangka at sarkastikong sagot niya. Kita ko pa kung paano napangisi ang kasama niyang haliparot na parabang nang-aasar. Annulment may ass. At sino naman ang may sabi sa yung pipirma ako? Matapang na sagot ko na mas lalo nagpaigting ng panga niya. Wala na akong pakialam kung nasasaksihan man ni Jorom at ng babaeng haliparot ngayon ng pribadong bagay na to. Yaman din lang na pinahiya na ako ng asawa ko, dedepensahan ko ng sarili ko. Go on, fight for your shit right as you say. Marami pa akong kasong ifa-file sa'yo for hiding the truth, for pretending someone para lang maikasal ka sa akin. Try me nang maranasan mong maghimas ng rehas. Asik niya bago ko tuluyang tinalikuran, bit-bit ang kamay ng babae niya. Goodbye! Ani ng haliparot nang inisihan pa ako sabay hagod ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa bago ito nagpatangay kay Zeus. I froze because of anger. Napakalakas na kabog ng damdamin ko dahil sa galit at sakit. Are you okay? Tanong ng isang boses at ramdam kong presensya nito sa likuran ko. Hindi ko magawang sumagot habang lihim na kumawala ang mga luha sa mga mata ko. Marahan kong hinaplos ang maliit na umbok ng aking sinapupunan. Ang talagang sinadya ko dito hindi ko nagawang sabihin dahil sinalubong agad ako ng galit ni Zeus. Paano ko naman sasabihin sa kanyang kalagayan ko gayong hindi pa nga ako nakakalapit sa kanya, tinataboy niya na ako. I didn't mean to hear everything, pero hindi kita magawang iwan. Your husband is really stupid. You know what? Why don't you sue him first? Ikaw mag-file ng case dahil sa pambababae niya gayong hindi pa naman kay tuluyang hiwalay. Ilang beses ko na nga nakita may kasamang ibang babaeng gagong yun eh. Mariing pahayag pa ni Jorom. Tinaas ko na lang ang isang kamay ko to stop him. Paano ko naman kasi magagawa yung gayong sa una pa lang ay ako talagang may kasalanan lahat? Tatanggapin ba ng husgado na nagawa ko lahat ng kasinungalingang iyon dahil sa kabaliwan at pagmamahal ko sa lalaking ang kakambal ko naman ang siyang tunay na minamahal? Maungkat lang ang lahat at alam kong matatalo lang din ako sa kaso. Mapapahiya pa. Pinunasan kong basang mga mata bago siya hinarap. You have no idea kung ano talagang punot dulo ng lahat. Anyway, salamat sa tulong mo. I need to go. Paalam ko sa kanya bago humakbang papaalis. If you need any help, don't hesitate to visit me here. Welcome ka palagi dito. He responded kaya tumango lang ako without looking at him. Tuloy-tuloy akong pumasok sa elevator kahit pa man napakabigat ng dibdib ko. Kung palaging ganito'y natatakot akong maapektuhan ang pagbubuntis ko. Pero hindi naman pwedeng basta na lamang akong tumigil dito, lalo na ngayong may anak akong kailangang ipaglaban. Oh shit, I'm going crazy. Gulong-gulo ng isipan ko. Yung ang sakit na pero hindi pwedeng sumuko. My situation is very complicated. Ganito na lang BFF, sabihin mo sa kanyang buntis ka and then kung negative pa rin ang reaksyon niya, edi fine. Hayaan mo na siya sa buhay niya.
Ibigay mo na lang hiwalay ang gusto niya at mag-focus ka na lang sa anak mo. Payo ni Lorna nang makarating ako ng apartment at ikwento sa kanyang nangyari sa kondo. Eyesight, I wonder kung kaya ko. Iisipin ko pala ngayon na mapupunta lang sa wala lahat ng hirap at sakripisyo ko, nangihina na ako. At kung positibo naman na kung sakaling tatanggapin niya ng buo, ang pagbubuntis mo't mangangakong hindi ka na niya sasaktan, yan na sigurong sign na i-push mo pa. Dagdag pa niya habang abala sa pag-aayos sa sarili niya. Ngayon naman napaisip ako na mukhang imposible to. But Lorna is right. Wala akong ibang choice kung hindi dumepende sa magiging desisyon ni Zeus once na malaman niya ng totoo. Kung itutuloy niya pa rin ba ang annulment o hindi at hindi ko siya pwedeng tigilan ngayon hanggat hindi ko pa nasasabi sa kanya. Yun lang ang problema ko, ang makahanap ng tamang pagkakataon. San ka naman yan pupunta? Takang tanong ni Lorna nang tumayo ako mula sa kinuupang sofa. Sa bar niya, kailangan ko nang masabi sa kanya ito ngayon. Hindi ako makakatulog kakaisip ng gagawin, Lorna. Mababaliw na ako. Matapat na sambit ko kaya napahinga siya ng malalim. A-absent ako. I'll go with you. She insisted. Marahan ako na pangiti. Kaya ko na. Ako pa ba? Babalitaan na lang kita sa resulta. Ani ko. Ayaw ko na siyang abalahin lalo pat may kapatid pa siyang pinapaaral. Mababawasan lang ang sweldo niya kung a-absent pa. Kaya wala na ring nagawa si Lorna kung hindi ang tumango. Nagpaalam na rin kami sa isa't isa. Dumaan na muna ako sa isang Italian restaurant para kumain ng dinner. No wonder na mukhang ito ang cravings ko. Kaya pala yung pagkakatakam ko sa mga Italian cuisine. Inubos ko lahat ng in-order ko ng ilang minuto gawa na rin ng pagmamadali. Nagpapasalamat ako dahil hindi ako masyadong nagsusuka kumpara sa ibang buntis. Yung amoy lang talaga ng bawang at malalansa ang ayaw ko. It's exactly 8 p.m. kaya dumiretso na ako sa bar ni Zeus pagkatapos. Sumalubong kaagad sa akin ang amoy ng usok ng sigarilyo at alak kaya napatakip ako sa ilong ko. Ngayong buntis ako hindi ako pwedeng magtagal dito dahil makakasama ito sa baby ko. Hinanap ng mga mata ko si Zeus pero hindi ko ito nakita kaya hindi ko napigilang magtanong sa waiter. Wala pa si boss ma'am eh. Ilang gabi na yung hindi nakakapunta dito. Baka nagstay po sa ibang branch ng bar na pagmamayari niya. Paliwanag nito na ikinadismay ako. Inalam ko na lang din sa kanya ang address ng ibang bar ni Zeus. Kamalasan nga naman, kailangan ko namang lumipat sa ibang bar niya para lang mahanap siya. Pumara na naman ako ng taxi at nagpahatid sa address na sinabi ng waiter. Para na akong may hilo sa biyahe pero tiniis ko lang. At nang makapagbayad ay bumaba na rin ako ng taxi. Kaso nasa labas pa lang ako'y halos madurog na naman ang puso ko nang mahagipagad ng mga mata ko si Zeus sa mismong labas ng bar niya. Nakaakbay sa kanyang babaeng haliparot, nakasama niya kanina sa kondo. Dahil medyo may kadiliman sa kinatatayuan ko ay hindi nila agad ako napansin. Kaya malaya ko silang natatanaw. Pansin ko mukhang aalis sila kaya sinundan ko sila ng tingin. Marahan akong humahakbang habang nagmamasid sa kanila at napaawang ako nang huminto sila sa nakaparadang sasakyan sa may gilid. Kita ng dalawang mata ko kung paano pinasandal ni Zeus ang babae at tinahalikan. Mas lalong nilukob ng galit at selos ang damdamin ko kaya agaran ko silang sinugod. Hayop ka! Malandi ka! Sigaw ko't mabilis na hinilang buhok ng babae. Shit! Zeus cursed at hindi nito napigilan ang ginawa ko. Ouch! Ouch! The woman is screaming pain ngunit dahil sa lakas at galit ko ay hindi rin ito nakalaban. Stop it! Sigaw ni Zeus ngunit hindi pa rin ako nagpapigil. Hindi lang hila sa buhok ang ginawa ko sa haliparot dahil nagawa ko rin ton sampalin. Talagang inilabas ko yung labis na galit ko sa kanya. I said stop it! At parang nag-slow mo bigla ang pangyayari. Mabilis akong tinulak ni Zeus dahilan para mapaupo ako ng malakas. Tangina, talagang dinala mo yung pagiging iskandalosa mo dito? Hindi ka na nahiya? Duro ni Zeus sa akin at mabilis na niyakap ang babaeng haliparot na humahagulhol ng iyak. Pinapasok niyang babae sa sakyan at ganun din siya at mabilis itong pinaharurot paalis. Hindi ko na siya magawang pigilan dahil nahihirapan ako makatayo. Naiwan ako napadaing dahil sa labis na sakit na nararamdaman. Sakit sa damdamin at katawan gawa ng malakas na pagkakatulak niya sa akin. At mas dumoble ang kabataranta ko nang maramdamang may likidong dumaloy sa aking kasalanan. Saka lang ako parang nanumbalik sa realidad at napagtanto ang nangyayari. Ah! Napasigaw ako nang makita may dugong dumali sa aking binti. Ah! Tulong! Ang anak ko! Nanghihinat na tatarantang sigaw ko bago pa man ako tuluyang nawalan ng malay.
Hinang-hina ako ng magising, marahan ako nagmulat ng mga mata. Unang bumungad sa akin ang aparato na nakakabit sa aking kamay kaya alam ko na agad na nasa ospital ako. Sino naman kaya nagdala sa akin dito? Takang tanong ko sa sarili nang makitang wala akong ibang kasama dito sa loob. Ngunit agad ding nasagot ang katanungan ko nang pumasok si Lorna na may kasamang doktor. Mukha silang matamlay pero pinanatili ang kasiglahan habang nasa harapan ko. Mabutit gising ka na, BFF. Labis ang pag-aalala ko sa iyo nung may tumawag sa akin. Bungad niya kaya hindi na ako nagtaka dahil numero niya lang naman ang kauna-unahang makikita sa contacts ko. Isang waiter daw ng bar ang nagdala sa iyo dito dahil nakita kang nawala ng malay sa tabi ng kalsada kalapit ng isang bar. Anong nangyari? Dapat talaga sinamahan na kita. Malungkot at may pait sa tonong pananalita niya at nang parang kidlat na pumasok sa isipan kong nangyari. Bago ako nawala ng malay ay mabilis ako napaawang at napahagulol ng iyak. Baby, yung baby ko nga pala. Nag-aalalang usal ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Biglang napaluha si Lorna at agaran akong tinabihan sa kama at niyakap ng mahigpit. Habang ang doktor ay matamlay ang mga matang nakatingin sa akin, mas lalong sumibol ang matinding kaba sa dibdib ko base sa mga reaksyon nila. Dok, yung baby ko, kamusta? Maayos lang ba siya, di ba? Garalgal ang boses na tanong ko. Huminga ng malalim ang doktor. Si Lorna naman ay nanatiling nakayakap sa akin na para bang dinadamayan na ako sa anumang maririnig ko. I'm so sorry, Mrs. I'm sorry. We did our best kaso humina na talagang kapit ng anak mo dahil sa pagdurugo. Unang litanya pa lang ng doktor ay napasigaw na ako sa sakit na nararamdaman ko. No! Hindi, Dok. Baka nagkakamali lang kayo. Maayos ang anak ko. Nasa tiyan ko pa siya. Alam ko. Humahagulhol na sigaw ko. Pero malungkot na iling lang ang sagot ng doktor. Kita sa mukha nito na nahihirapang magpaliwanag kaya tinanguan lang ito ni Lorna na magpaalam na umalis na muna. Nang mapag-iwanan kaming dalawa ni Lorna ay tuluyan na rin napahagulhol ang kaibigan ko habang hindi bumibitaw sa pagkakayakap sa akin. Lorna, nagkakamali lang ang doktor, hindi ba? My baby is fine. Malakas ang anak ko kagaya ko. Pagpapatatag ko pa sa sarili. Hirap na hirap akong tanggapin. Hindi totoo ang lahat ng ito. Hindi pwede. Masamang bangungot lang ito. Lorna didn't answer at hinayaan lang akong ilabas ang labis na pagdadalamhati ng puso ko. I cried real hard na mas lalo nagpahina sa akin. Hindi ko alam kung paano ako kakalma sa tuwing naiisip ang realidad. Saglit na umalis si Lorna sa tabi ko para kumuha ng bottled water at agad yung binigay sa akin. Ininom ko ito dahil pakaramdam ko hindi ako makakahinga. Pagkatapos may kalmang pakiramdam ay sunod na mayani ang katahimikan. Ramdam kong nahihirapan din si Lornang magsalita. Mugto na rin ang mga mata niya na mukhang napagod na rin sa kakaiyak. Ito na bang karma ko dahil nakasira rin ako ng pamilya? Masama ba akong babae? Masama ba kung naging praktikal lang ako noon para makaraos? Nagsimula na namang pumatak ang mga luha ko habang binibigkas sa mga katanungang ito. Umiling si Lorna at tinaplos nito ng marahan ng likuran ko. She remained silent habang hinayaan lang akong ilabas ang napakabigat sa loob ko. Bakit ang baby ko pa? Bakit hindi nilang ako para matapos ng lahat ng sakit? Mahigit 1 buwan pa lang siya sa tiyan ko. Wala na agad siya sa akin. Kahapon ko palang nalaman na buntis ako. Tapos wala na. Bakit napakabilis naman? Patuloy pa rin ako sa paghagulhol. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa sakit na nararamdaman ko. Ni hindi ko na ata mararanasang maging isang ina. Baka hindi ako karapat-dapat maging isang ina kaya siya kinuha sa akin. Baka hindi ko deserve magkaroon ng masayang pamilya. Ani ko pa na napaiyak na naman kay Lorna. Huwag mong sabihin yan, BFF. Maaring hindi magandang mga karanasan mo noon pero alam ko magiging mabuting ina ka. Kahit bago pa lang natin nalaman na buntis ka, pinaparamdam mo na sa baby mo kung gaano mo siya kamahal. May dahilan ang lahat, BFF. Magpakatatag ka. Mahabang payo ni Lorna. Ngayon ko tuluyang naisip na sigurong sama akong babae. Deserve ko siguro lahat ng sakit dahil sa pagiging makasarili ko noon. Kung kailan unti-unti kong inayos ang sarili at nagpakatino para sa asawa at para sana sa magiging anak ko. Saka ko naranasan lahat ng sakit at pait na ito. Wala na siguro akong karapatang lumigaya. Ang kaisa-isang pinagkukunan ko ng lakas ay nawala na sa akin.
Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang bukas. Hindi ko na alam kung kaya ko pang lumaban at maging matapang. Dahil ngayon pa lang, parang tinakasan ako ng dating ako. Marahan akong humiga habang nakapikit. Gusto ko na lang matulog dahil sa samot-saring sakit na nararamdaman. Gusto ko matulog habang buhay, yung hindi na ako magigising pa. Napakasakit lang na inayawan at kinasusuklaman ako ng asawa ko, tapos ngayon nawala pa sa sinapupunan kong magiging anak ko. At ang pinakamasakit tanggapin sa lahat, nakunan ako dahil sa kagagawan mismo ng lalaking mahal na mahal ko. May sasakit pa ba dito? Dahil ngayon durog na durog ako, gusto ko na lang na mawala. Kumain ka na BFF, nangangayayat ka na? Nag-aalalang tura ni Lorna nang maabutan akong prenteng nakahiga lang sa kama. 2 linggo nang nakalipas magmula nang makunan ako. And here I am. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pakaramdam ko napakalaki ng binawas ang timbang ko dahil sa depresyon. Salamat sa lahat, Lorna. Kung siguro wala ka, baka matagal na akong walang buhay. Pagak ako napangiti. Naalala ko pa, nung 1 linggo pagkalabas namin galing ng ospital, ay naabutan niya ako may hawak na matalim na bagay. Pumasok na lang kasi sa isipan kong maglaslas. Gusto ko nang kitilin ang sariling buhay dahil sa sobrang hirap. I don't know how to recover. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Lorna. Please naman BFF, huwag mo na sanang ulitin yun. Ano kaya kung magbakasyon ka na muna sa inyo sa Los Angeles? Wala ka bang balak sabihin to sa pamilya mo? Dagdag pa niya ngunit tumiling lang ako. Walang kamaling-malay sina Mommy at Amanda tungkol sa mga nangyayari sa akin dito at wala akong balak ipaalam ito sa kanila. Tinawagan pa nga ako ni Amanda last time ngunit hindi ko sinasagot dahil baka mapaiyak lang ako. Ayaw ko nang mandami sa naging desisyon at kabaliwan ko na nagresulta ng matinding bangungot sa akin. Hindi pa ako handang ipangalandakan sa kanila ang kapalpakan at katangahan ko. They're going to blame me for sure. Dahil sa pagpupumilit ko sa lalaking hindi naman ako mahal. Sinisisi ko na nga ngayon ang sarili ko. Hindi na rin ako umimik kaya naunawa na agad ni Lorna ang sagot ko. Okay, pero please lang, wag mo nang pupunta ng hayop na Zeus na yon. Nadami ng anak niyo sa kawalang hiyaan niya. Utang na loob, tama na. Maawa ka naman sa sarili mo BFF. Puno ng pagsusumamong tura ni Lorna. Tahimik ako napahikbi. I suppose not to tell her sa totoong nangyari at kung sinong may kasalanan. Pero hindi tumigil si Lorna sa kakatanong kaya napakwento ako sa kanya. Kaya galit na galit siya kay Zeus ngayon. Alaman niyang buntis ka o hindi, tsak nasasaktan ka pa rin nun dahil wala siyang modo. Hindi siya marunong kapatawad at ang lalaking kagaya niya ay isang red flag. Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Just let him go and love yourself instead. Matauhan ka na sana. Madamdaming dagdag pa ni Lorna bago siya nagmarcha palabas ng kwarto. Gusto kong magalit kay Zeus at sisihin siya sa lahat pero naisip ko na may mali din ako. Siguro kung hindi ako nagpumilit sa kanya, baka nandito pa si baby ko sa sinapupunan ko. Maayos na maayos siguro siya. Kung lumayo ako sa pananakit ng ama niya, hindi na sana siya nadamay. Kaso baliw ako, tanga, manhid, martir and what else more. I deserve to call by those words dahil ganun nga ako. Emosyonal ako na papikit nang tumunog ang message alert tone ng cellphone ko. Walang gana ko yung tiningnan. Pinahid ko agad ang mga luha ng mabasang text message ni Amanda. Amelia, check your email. Zeus sent me a document. Ipasa ko raw sa'yo. What happened? I keep on calling you last time pero hindi mo sinasagot. Ani at mas lalo lang nadagdagan ng bigat sa pakiramdam ko. May kutob na ako kung anong dokumento ang tinutukoy niya at talagang dinaan pa ito ni Zeus sa kanya instead na sa akin. Na kung tutuusin ay pwede naman sana niyang itanong kay Amanda kung anong email address ko at diretso nga ipadala sa akin ng dokumento. But he didn't kasi he doesn't want to keep in touch with me for sure. At tanggap ko na yun ngayon. Umayos ako nung inopen ang inbox ng email ko. Agad kong binuksan ang sanad ni Amanda. Napangiti ako ng mapait habang binabasang nilalaman ng dokumento patungkol sa inihain niyang annulment. I barely wanted to cry out loud pero parang naubos na mga luha ko sa araw-araw na pag-iyak kaya kaunting patak na lang ang natira. I breathed in and out bago naisipang replyan ang mensahe ni Amanda. Send me his email address. Don't worry about me sis, I'm fine. I responded a lie with a happy emoji which is the opposite emoji of what I am truly feeling right now.
After seconds, Amanda replied. Laman na nitong email address ni Zeus na hinihingi ko, kaya huminga muna ako ng malalim bago na pagdesisyon ng bumuo ng mensahe para sa asawa ko. My soon-to-be ex-husband na pala. Just give me 3 months and I will give you what you wanted for a long time. 3 buwan lang, Zeus. At mangako akong ibibigay ang kalayaang gusto mo at hindi na kita muling guguluhin pa. Mapait ako napangiti matapos magpadala sa kanya ng mensahe. Ang message na ito ni Amanda marahil ang sign na kailangan ko ng pakawalan ang lalaking mahal na mahal ko. Nadamay ng anak namin at kahit ata anong gawin ko, malabo niya na akong mahalin pabalik. Hindi na nga siguro ako makakabuo ng masayang pamilya. Karma ko na marahil ito dahil sa mga nagawa ko mali noon. Lorna was right. Kailangan ko nang isipin at mahalin ngayon ang sarili ko. All I need now is enough time and strength para sa muling pagbangon. I need more time to heal. At sana sapat ng 3 buwan para bumalik ang tatag at lakas ko nang sa muling paghaharap namin ay buong buo ko na siyang palalayain. Ano ang gagawin ni Zeus kapag nalaman niyang nawala ang batang pinagbubuntis ni Amelia? Ano ang mararamdaman ni Zeus kapag nabasa niya ang email sa kanya ni Amelia? Handa na nga bang tanggapin ni Amelia na kailanman ay hindi siya magagawang mahalin ni Zeus? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.